you, Jesus. Your holy cross saved us. We draw strength from the Father's love to serve the lowly ones. We stand with you, Mary, before the cross, humbly. You're our mother of discipleship, our source of joy and faith. Spirit in me rise, set my heart on fire. In Christ through Mary, to Christ through Mary, we're impelled by the love of your Son to be servants of the Holy Cross, with joy in the Holy Cross. Spirit in me rise, set my heart on fire. Spirit in me rise, set my heart on fire. In Christ through Mary, to Christ through Mary, we're impelled by the love of your Son to be servants of the Holy Cross, with joy in the Holy Cross. Magandang gabi po sa inyong lahat at welcome na naman po sa ating tagpuan, the YMC Alumni SR Night. Kamusta po kayo? Alam ko po ay karamihan po sa atin ay nagsimula na, no, na mag-observe ng Lenten season dahil Lenten season na po sa liturgical calendar natin ngayon. At syempre, tumaon po yung ating Ash Wednesday sa Valentine's Day. So, sa mga nag-date po dyan, siguro isa rin pong paalala sa atin na kailangan makipag-date din po tayo kay Lord. Welcome home, dear YMC family. 4 na taon tayo magkakasama, mga katagpuan. Salamat sa pagpapatuloy sa amin sa inyong mga tahanan. Tuwing Sabado ng gabi, habang tayo ay naghahapunan, samahan ninyo kami tonight sa panibagong episode ng Tagpuan. I am Kuya Raymond, YMC alumni from Camp General Emilio Aguinaldo High School, Quezon City. Makikipagkwentuhan sa inyo ngayong gabi.
Mga katagpuan, papahuli ka pa ba sa mga aral at kwento nakaka-inspire tonight? I-share na itong episode sa inyong mga FB accounts o sa inyong mga group chats ng inyong YMC alumni batch. Mga kaklase, kapwa trainer, or animator. Dahil ngayong gabi, lahat ay kasali sa ating kwentuhan dito sa ating tagpuan, the YMC Alumni SR night. 4 na taon na. Grabe. No? Medyo matagal-tagal na po tayo. At sa awa po ng Diyos, patuloy po nating ginagampanan ang ating misyon. Patuloy na tutugon sa misyon. So, gusto po nating kamustahin yung mga nasa FB, Facebook Live po natin na mga nag-join po sa atin. Yan, sa mga fathers, sa mga brothers, no, magandang gabi. Sa mga taga-YFC Negros, maayong gabi sa inyong tanan. From Cagayan de Oro, maayong gabi. I hope na tama yon, Father. At saka sa mga taga-Dumaguete, maayong gabi sa inyong tanan. Yan. So, alam ko po ay kayo po ay excited ngayon. Kaya hindi na po natin patatagalin, no, ang ating episode. Kaya naman, kung meron po kayong gusto ipa-shout out or kung gusto nyo po, meron po kayong mga i-share na nakaka-inspire na napulot nyo po ngayong gabing ito, i-comment nyo na po sa ating YMC Facebook. Or kung may mga katanungan po kayo. Yan. Saka po, dun po sa mga early birds, nako, maraming salamat po sa inyo, no, sa patuloy na pagsubaybay, na walang sawang pagsubaybay dito po sa YMC Alumni. Sisimulan na po natin ang ating episode sa maikling panalangin na susundan po ng ating gospel reading. Manatili po tayo na nasa presensya ng ating Panginoon at alalahanin po natin lahat po ng taong gusto po nating ipagdasal. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Mapagmahal na Diyos, kami po ay nagpapasalamat ngayong gabi na kami po ay muli niyong tinipon upang sanggayon ay pagnilay-nilayan ang inyong salita. Nawa po ang inyong salita ay amin pong maisagawa at maipatuloy po ang misyon na naiatang niyo po sa amin. Pinagdarasal po namin ang mga kapatid namin na nangangailangan po ng inyong grasya at tulong. At ipinagdarasal din po namin ang mga kapatid namin na may mga karamdaman na sana po ay mapagaling. At sa muli, Panginoon, paspasan niyo po ang aming pagtitipon ngayong gabing ito na nawa na ang pagtitipon ito ay patuloy na maipadama ang inyong pagmamahal sa bawat isa. Our gospel reading is taken from the Gospel of St. Luke. Jesus saw a tax collector named Levi sitting at the custom post. He said to him, "Follow me." And leaving behind everything, he got up and followed him. Then Levi gave a great banquet for him in his house, and a large crowd of tax collectors and others were at table with them. The Pharisees and their scribes complained to his disciples, saying, "Why do you eat and drink with tax collectors and sinners?" Jesus said to them in reply, "Those who are healthy do not need a physician, but the sick. I have not come to call the righteous to repentance, but sinners." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Mary, Mother of God, pray for us. Name Jesus in our hearts. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Yan, magandang gabi po muli sa inyong lahat. Yan. Ako na pala nagbasa ng gospel reading ngayong gabi nito, no? Isa na lang. Yan. So, sa ngayon po, ang
Tatawagin po natin ang ating isa sa mga panauhin, no, na pari. No? Walang iba from CDO. Ayan, Father, nabasa ko na yung gospel. Ayan. Ay, salamat So, po. ayan. Nabasa ko na yung gospel for today. I hope na tama yung binasa ko. So, Tama Father, po yun. we'll ask your insights po, reflection po sa gospel po natin yun. Napaka ganda ng gospel natin for today. It is really an appropriate gospel for our Lenten season as we prepare for the coming feast of Easter. Lagi po nating tatandaan na ang Kwaresma or ang Lenten season is our preparation. Paghahanda po natin para sa darating na Pasko ng muling pagkabuhay ni Kristo, the Easter season. At ganun na lamang ang importansya nito, the great importance that was given by the church, na buong mundo, lahat ng Kristiyano ay ipinasok ng simbahan sa isang 40-day retreat. Kumbaga lahat tayo naka-retreat ngayon. Lahat ng Kristiyano naka 40-day retreat patungo sa Easter season. That is how important it is, no? Yung muling pagkabuhay ni Kristo sa atin. Kaya nilagay tayo lahat sa 40-day retreat. Magninilay-nilay, palalakasin natin ang ating panalangin, ang ating kawang gawa sa ibang tao, lalong-lalo na sa manangangailangan, ang ating pag-aayuno, fasting. Ito yung napaka mabuting panahon para gawin ang lahat ng ito. At yung gospel of today is very much connected to all this because si Levi, he left everything. He detached himself from the worldly things ng kanyang buhay so that he can attach to the Lord, to Jesus. So yun po ang gagawin natin ngayong Kwaresma. We start detaching, no? Ihiwalay natin ang ating mga sarili, lalong-lalo na sa mga bagay na gustong-gusto natin gawin, mga nagpapasarap sa atin. Yan, yung unti-untiin natin para we can also be attached to the Lord and to Jesus alone. Maraming salamat po, Father, for that insight and reflection. So, I think na ni-remind po tayo ni Father sa kanyang reflection na it is a Lenten season. We are on a 40-day retreat, so to speak, for us Catholic Christian, and we are also invited to detach ourselves. Siguro, on other words, dying of oneself, not in a literal sense, but rather the things, no, na nagpapalayo sa atin sa relasyon natin sa ating Panginoon. Yan. So, maraming po salamat sa paalala, Father. And I do hope sa mga nanonood po, patuloy po nating gawin, no? At pagnilay-nilayan, no, ang ating pong pagiging buhay Kristiyano, lalong-lalo na po yung 3 pillars, no, ng ating pananampalataya. At tayo po ay inaanyayahan ng Simbahang Katolika na patuloy na gawin ang almsgiving, ang prayer, at saka po fasting. So tandaan po natin, kapag ang fasting, walang panalangin, ang tawag po doon ay diet. So dapat lalagyan po natin ng panalangin. Samahan po natin ng panalangin. So yun. Thank you, Father. So may tinamaan to. So dapat talaga sasamahan yun ng panalangin. Anyway. So I think, no, mag-commercial po muna tayo, no, para po mamaya po pag mas lalo po natin palalalimin at pag-nilay-nilayan, i-share po sa atin ni Father para magabayan po tayo sa ating Lenten season. Okay? So wag po kayong aalis, diyan lang po kayo at babalik po kami in the choir.
So muli po kami nagbabalik, pero bago po natin maipagpatuloy ang ating programa this evening, syempre bumalik na po yung ating face-to-face apostolate sa mga communities po natin, no? So sa Marikina, sa Silay, Dumaguete, Bataan, at saka sa newly open community in Cagayan de Oro and open community in Taguban. So nandito kasama po natin yung in charge po sa CDO Apostolate and Mission, si Father Eric. And sa mga gusto po no na tumulong, no, we are asking for your help and also for your generosity to help the MMHC community sa apostolate, so sa pagdarasal po, and also sa financial support. So if you have blessings that we can share tonight, it's the perfect opportunity while watching Tagpuan. So we thank our regular donors, anonymous donors, new donors for the past months na na-inspired habang nanonood ng ating mga episodes and share their blessings. So your donation will go far for the YMC Apostolate of the of our MMAC brothers. So makikita nyo po sa ilalim po no ng Facebook Live po natin yung GCash account na kung saan pwede nyo pong ipadala no sa ang inyo pong financial support. At syempre, nakalagay din po yung community na kung saan makakatanggap po ng inyong donation, si Father Januarish po sa Morsha community. So, ayun. So, maraming pong salamat no sa patuloy niyo po na pagsuporta at pag-share ng inyong blessing para po makatulong sa ating YMC Apostolate. Yun. So, ayan, ang disclaimer lang po, no? The views and opinions expressed in this program are those of hosts, speakers, and guests and do not necessarily reflect the views or positions of any entities they represent, such as YMC and MMAC communities. Maraming salamat. So we continue our mission this 4th year of Tagpuan, and we are excited na mapalalim palalo ang ating pananampalataya sa mga SRs and topics ng ating mga guest priests and brothers from MMAC. So ma-inspire palalo sa mga kwentong buhay ng ating YMC members, alumni, animators sa bawat episode. Kaya tutok lang kayo, mga katagpuan, walang bibitaw. Diba? For sure, hindi makakalimutan ng Tatak YMC sa weeks 1 to 3 at sa week 4 naman makikipagkwentuhan at kulitan with our host at brothers for our fellowship night. May special invitation din kami para sa iyo. Yes, ikaw, baka gusto mo maging guest dito sa Tagpuan. So, i-message mo lang ang YMC alumni page or brother in charge sa inyong school or any YMC alumni teams kakilala mo at hahanapan natin ng episode na swak para sa iyo. So, sa mga gusto pong magpa-shoutout, please comment down below sa ating Facebook Live. Kaya naman, ituloy na natin ang ating kwentuhan. Tawagin na natin ang ating guest for tonight. So, siguro, tawagin po natin ang ating bibigay na reflection this evening. Bibigay po sa atin ng SR, si Father Eric. Yan. And also si Tita Betty, no, ang Magandang gabi ating po. YMC animator guest. Magandang gabi po sa inyong lahat. And it's good to see you, Father Eric, no? Alam mo, habang nakikita kita, no, habang tumatagal, lalo kang gumagwapo. So, Wow. ano po, no? Paki-heart lang po yung sinabi ko, please. No? Para napilitan. No? At Parang saka po si namimilit. para napipilit pa. Yan. Tapos, siguro po, si Tita Betty, maraming salamat po sa inyong pag-yes. Hi, Kamusta tita. naman po, Tita? Okay naman po. Yan, okay naman. Sobrang pasalamat po na naka-join po ako ngayon. Yun. Maraming salamat po, Tita, sa yes nyo po sa aming invitation. Alam ko po marami pa po kayong ginagawa, no? Lalong-lalo na kayo po ay nasa senior high school. Kaya naman ngayong gabi, no, Tita, kami po ay malugod na makasama kayo
sa aming pong episode. Sige, wag na nating patagalin pa, no? Total, nandito naman po tayong lahat, no? Umpisahan na po natin, no? Ang ang SR Talk, no? Talk proper, no? Si Father Eric po ang ating speaker for today. Ang ating topic ngayon po sa Christ-Centered Community Week 3 episode ay How to Achieve Greater Happiness. So, makinig po tayo, no? Kasi napaka-importante po sa atin to, lalong-lalo na sa buhay Kristiyano at lalong-lalo na tayo po ay nasa Lenten season. So ano ba yung ibig sabihin no happiness no dito? And then yung sinasabi ni Father na greater happiness. So tuturuan tayo ni Father. Okay? So without further ado, so Father, kayo na po. Yun. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maayong gabi kaninyo tanan, mga igsuon ko kang Kristo. In English, good evening. Kaya naman tayo po ngayon ay narito ulit, nagsasama-sama para sa ating YMCSR night at tayo po ay nalulugod, natutuwa because of the grace that was given to us to be alive. Buhay pa tayo. At nandito tayo ngayon at nagpupursige na maging mabuting mga Kristiyano. Ang topic po na aking napili ngayong gabing ito is how to be happy. How to achieve greater happiness. Paano po natin ito isa sa buhay, lalo ngayong panahon ng Kwaresma? The reason why I made this topic tonight, it is because I want you to realize that the main objective of Jesus, why He came into this world, bakit dumating ang Panginoon, bakit niya hinayaang may-ari ang kanyang buhay para sa ating lahat, it is because the Lord wants to give us life. Gusto niya tayong bigyan ng buhay. At hindi lang ito basta buhay. Hindi lang basta-basta binigyan ng buhay. Ang gusto talaga ng Diyos, bigyan tayo ng magandang buhay, maayos na buhay. The fullness of life, complete life, perfect life. A life that is full of joy, a life that is full of happiness, peace. That is the kind of life that the Lord would like to give us. And kaya siya nabuhay dito sa mundo, kaya niya binigay ang kanyang sarili, buhay sa krus. Kaya siya muling nabuhay para sa ating lahat. Lahat ng yan patungo sa ating makabuluhang buhay. Ulitin ko, ang Panginoon, ang Diyos, naging tao, nakipamuhay dito sa mundo. Nung siya'y lumaki, nagturo siya para maging maayos ang ating buhay. Nung panahon na para siya'y mamatay, inalay niya ang kanyang buhay. At nung siya'y namatay, muli siyang nabuhay. Naging nakipabuhay, inialay ang buhay, muling nabuhay. Ang lahat ng ito para sa ating lahat. Magkaroon tayo ng makabuluhang buhay. The fullness of life. And the kind of fullness of life can be measured how happy we are. Gaano ba tayo kasaya sa buhay na ito? Are we happy right now? If you will ask yourself, are you happy? Are you genuinely happy? Are you truly happy? Kasi pwede nating sabihin na masaya ako, tumatawa ako kapag may nag-joke. Ibang happiness yun. Pero are we genuinely happy? Truly happy in our hearts? Na nanggagaling sa ating puso. And that kind of happiness, genuine happiness, true happiness, can only be found in the Lord, with the Lord, through
the Lord sa pamamagitan lamang ng Diyos. Kasi sabihin natin, masaya naman ako, Father. May kinakain pa kami araw-araw, nakakatulog pa, nakakagising pa, eat, sleep, repeat, di ba? Yun lang naman ang nagiging buhay natin. Masaya na ako niyan, Father. Okay, nakakapagbakasyon, nakakapag-relax, nakakanood ng TV, Netflix, no? Masaya na ako niyan, Father. We have those kinds of happiness. And indeed, we can be happy sa mga ganong bagay. Pero, temporary. Temporary. Lahat ng bagay dito sa mundo. Father, meron naman akong maayos na bahay. Maayos naman ang stable naman ang trabaho ko. Kumikita ng maayos. Maayos naman ang pamilya ko, malulusog, walang sakit. That makes me happy. Indeed. Tama naman ho yun. Wala na naman tayong problema doon. Happy tayo sa mga ganyan bagay. Pero, lahat ng yan, temporary. May katapusan. Natatapos din. Or sa times, ang iba po sa atin, hinahanap yung kaligayahan, yung happiness, sa makasalanang bagay. I can be happy if I have accumulated so many things, no? Panay ang shopping natin. Yan, Lazada, online shopping. Masaya ako niyan, Father. I can be happy. Or we do lustful things. I can be happy. Indeed. Totoo naman yun. Merong happiness sa mga ganung bagay. Pero, hindi real happiness. Not genuine happiness. So, ito na nga. Ang gusto ibigay sa atin ng Diyos. A kind of happiness that the world cannot give. A kind of happiness, not even material things. Not even possessions. Not even positions cannot give. Not even persons, possessions, positions, persons. Not all those things cannot give, but only the Lord can give. So, pwede pala tayong maging happy dito sa mundo, especially sa mga biyaya na natatanggap natin mula sa Diyos. The question now is this: how can we be happier? Greater happiness, di ba? Sino bang mag-aayaw sa mas gusto kong maging masaya pa, di ba? Lahat naman tayo ganun. We have that kind of inclination palagi. I want to be happier. I want to achieve this greater happiness. So I would try to propose three things, three powerful ways for us to achieve greater happiness. The first is this. Ibasa niyo nga. Let others have the glory. Paano po nangyayari yan? Meron talaga sa atin, sa barkada natin, sa family, or even our workplaces. There is that one person palagi na bida-bida. Diba? Meron akong nabasang meme na sa FB na mas okay pa yung kaibigan mo na syunga-syunga kesa sa kaibigan mo bida-bida. Diba? Pero talaga tayong ganong kaibigan eh. Or katrabaho na bida-bida palagi na ang yabang, no, na parang lahat, lahat ipagyayabang niya, no, bida-bida. Pagkwento, mas lakas ang boses. Siya ang star palagi, araw-araw. Meron yan eh. Na ang lakas ng maingay, parang papansin, meron ganyan. No? Attention seeker, bida-bida. Kamukha na ni Jollibee, no? Bida ang saya. So, malagi tayong may ganyan kasama. And sometimes, we cannot help but become like that person. Gusto rin natin yun kasi medyo sikat eh. Diba? Napapansin. Napapatawa niya yung mga taong nakapaligid. Sikat. We have that kind of inclination sometimes, feeling, the urge na gusto ko rin na ganun. Na I have to tell this story. Diba? Gusto ko ikuwento itong na-experience ko.
para malaman nila na mas maganda yung kwento ko kaysa sa kanya. Sometimes you have that kind of feeling. And ang nangyayari, we want to grab the attention of other people. And akala natin, yun ang nagpapasaya sa atin. I can be happier if I be grabbing attention of others. So, paano yun? Kapag mayroong ganitong klaseng tao sa paligid natin, let others have the glory. Hayaan mo na. Siya na. Kung gusto niyang sikat siya, bida siya, we can be happy for that person. Siguro marami lang siya pinagdadaanan sa buhay, kaya panay ang bida-bida niya. Hindi natin alam. Pero that person is happy. So, ang gawin natin, let us be happy for the happiness of that person. Let us have more peace. Na kahit hindi ko nakwento yung gusto kong sabihin, okay lang. I am I am complete anyway. I am loved by God anyway. So no big deal. Siguro siya dahil gusto niya ng attention, sige, baka yun na nagpapasaya sa kanya dahil kulang siya sa ganun. Hayaan na natin. Let others have the glory. Meron talagang kanyang klaseng tao. And let us be happy for the happiness of others. Since doon siya masaya, let us be happy for that person. Na okay, dahil yun na nagpapasaya sa kanya, yan ang magpapasaya sa akin dahil masaya siya doon. So, how can we be happier? How can we achieve greater happiness? Let others have the glory. Clap for the success of others. Be happy for the success of others. Do not grab the attention of others and make it your own. No? I'm not saying now, hindi ka na makipagkwentuhan, hayaan mo na lang yung ibang magkwento. No. Healthy conversation. Pero yung you start grabbing attention, that's not good. It will not make you happy. So, if others are having their glory, hayaan mo na yun. And let us be happy for that person. Okay? Next point. The second point that I would like to share to you is this. Pakibasa niyo nga. Be more patient with others. Remember this, my dear YMC, my dear brothers and sisters. Patience. What is patience? Patience is an act of surrender. It is an act of surrender. It is an acceptance that we don't have complete control. A complete control with life, with the life of others, and the world itself. Wala tayong control. There are some things na kaya lang natin kontrolin, pero sometimes even the effect of that action, hindi natin control. Hindi natin malalaman kung ano talagang pwede mangyari, di ba? We don't have control to anything. Especially sa ibang tao. So kung hindi naman natin talaga completely makokontrol ang isang tao, then let us be more patient with them. When we are more patient, mas mapasensyoso, pasensyosa tayo, it creates more peace and happiness within us. I have a friend na nanay siya, work from home, nandun lang siya sa bahay, no? Computer lang lagi kaharap niya. Meron siyang anak na toddler. At syempre, hindi mo yan maiwasan ang toddler na bata ay lalapit. Tapos, gusto makipaglaro. But nasa bahay lang kasi. Siya lang ang anak, walang kalaro. Nanay lang ang nandun sa baba. So, malamang sa malamang nanay niya ang lalaruin. Ay nagtatrabaho. Paulit-ulit, mangungulit.
kukulitin yung nanay. So anong magiging reaction ng nanay dapat? Dapat ba niyang pagalitan yung anak or become more patient? Kasi nagtatrabaho eh. Pwede naman niya sabihin, nak, mamaya na ha. Nagtatrabaho ang nanay. Pero pag nangulit, talagang mawawala yung pasensya natin. Naisip nung friend ko na yun, sabi niya, yung anak ko, iniistorbo ako, not because gusto niya akong istorbohin per se, di ba? Na gusto niya lang akong asarin, naguluhin. Pero yung anak ko, kaya nag-iistorbo ng ganun, because he wants to feel loved. If we have that kind of greater understanding of others, if we have that kind of patience, mas makikita natin yung reason why that person is doing that. Yung isang bagay na kinaayawan natin, kinaiinisan natin, ginagawa niya talaga eh. Merong ganung klaseng tao. Katrabaho man natin yan, family member, even in our community, sa seminary, naku po, Diyos ko, maniwala kayo. There is that one person na sinabihan mo na huwag gagawin ito, ginagawa pa rin. Naku, anong dapat natin gawin? Be more patient. Be more understanding. Dahil hindi natin alam ang pinagdadaanan ng tao, baka kaya niya nagawa yun because of something inside of her or him. Pero di ba, hindi talaga natin maiwasan, may syunga-syunga talaga eh. Meron talagang ganun. Pero, yeah, be more patient. Mahirap practicein to, pero if you want greater happiness in your life, not just simpleng happiness, no, pero greater happiness, be more patient. And for sure, darating din ang panahon, made-develop din yan. That person will become better. For sure, kapag naging more patient tayo sa person na yun, makikita niya yung worth na meron taong naniniwala pa rin sa akin kahit marami akong pagkakamali sa buhay. Just like God has been very, very patient with us. So, let us try to be more patient with others. And the last part of my sharing for tonight is, makibasa nyo nga, be the first one to reach out. And this is probably the most difficult of the three. Hirap nito. I have a friend, isa siyang mother-in-law, no? At meron siyang anak na lalaki na of course kapag asawa na and hindi sila okay nung daughter-in-law niya. So, ang nangyayari, syempre, si anak, kakampihan niya si wife. Pinakasalan niya yun eh. And mahal niya yun. Mahal din naman nanay niya, pero, in reality, talagang pipiliin mo asawa. So, ngayon, si nanay, galit na rin dun sa anak niyang lalaki. So, for a very long time, they are not, parang they are ignoring one another. Hindi sila nagpapansinan. And, yung nanay, parang nangumpisal siya, ganun ang nangyari. Uh, she tried after the confession. She tried to have reconciliation with their own son. She was the first one to reach out. Tumawag siya sa kanyang anak, nag-usap sila, nag-sorry siya. At sinabi din yung anak na, nag-sorry din yung anak. At sinabi niyang, parang gusto na rin niya mag-reach out kaya lang nahihiya raw siya. Kumbaga kung ganun lang nangyari, naghihintayan lang pala sila. Buti na lang, there was someone
between the two of them, merong isa talagang naunang nag-reach out. And naayos naman lahat. Kumbaga, naplansyan lahat ng kanilang mga gusot sa kanilang buhay. At ngayon ay maayos na sila. Even her relationship with her daughter-in-law. So, kung hindi niya pala ginawa yun, hindi mangyayari ang lahat ng bagay na ito. So, sometimes, we have that kind of resentment or an unforgiving heart, di ba? Sa ating mga puso. Galit, puot sa ating mga puso. And sometimes we would tell ourselves, okay na, masaya na ako ng ganito. Kahit na hindi kami magpansinan, kahit na wala kaming kibuan, okay na ako rito, masaya na ako rito. Huwag po kayo maniniwala sa ganung bulong ng inyong isip. Hindi kayo bumulong nun, demonyo ang bumulong nun. The devil is telling you, that's all right. Do not be reconciled with that person. Do not believe that. Hindi po okay yun. It will not make you happy. It will not lead you to the fullness of happiness and life that the Lord would like to give you. So, be the first one to reach out. Pero ang tanong dun, Father, paano kung nag-reach out ako? Ayaw nung kaaway ko, kumbaga. Ayaw nung other party. Matigas pa rin ang ulo, matigas ang puso niya, ayaw makipagbati. Ang gagawin ko? Go back to number 2. Be patient. Pag ayaw, okay lang. Be patient. Just reach out pa rin. Pag ayaw ulit, go back to number 2. Be patient. Ginawan ako ng kwento, Father. Mali. Naku, mali yung kwento. Adi sige, let others have the glory. Hayaan mo na. Nagkwento ng mali, masaya siya doon. Di hayaan mo. Pakasaya siya sa maling kwento. Ikaw, masaya ka dahil alam mo yung totoo nasa iyo. And then, still be patient. Kausapin mo pa rin yung tao. Baka maayos pa. Be the first one to reach out. So these three are really interconnected with one another for us to achieve greater happiness. This Lenten season, my dear brothers and sisters, is the best opportunity for us to practice all this. Dahil bakit natin kailangan gawin ito ang mga bagay na ito? Kasi mismo si Kristo ang gumawa nito sa atin. Siya ang naunang gumawa sa atin nito. Tayo nagkasala, anong ginawa ng Diyos? Sinalo niyang lahat ng ating kasalanan. Siya ang pinako sa krus, imbis na tayo. So hinayaan niya tayo, sige, huwag na tayong masaktan. Siya na lang ang masaktan. And until now, nagiging patient siya sa atin na darating ang time, babalik loob tayo sa Kanya. That is why He's always reaching out to us. The hands of the Lord were crucified like this. Open arms so that He can always reach out to us. Tayo ay wini-welcome ng Diyos palagi so that we can embrace Him and finally be at peace and receive that fullness of life, fullness of happiness, not only in this world, but in the next life to come. Sa muli, maayong gabi sa inyo tanan. Yan, thank you, Father, for that inspiring message and reflection na ibinigay niyo po sa amin paano maging masaya. Siyempre, welcome din natin. Nakakasama natin ngayon ang aking partner, si Kuya Mark. Kuya Mark. Ayan, good evening po sa inyong lahat. Maayong gabi sa inyong tanan. Pasensya na po ngayon lang. Okay lang yan, Kuya Mark. Alam naman namin na may mahalaga kang ginawa, no, kanina, no, sa family. Anyway, yun nga, Kuya Mark, kanina yung na-share ni Father Eric yung tips, no, on how to
achieve greater happiness. So, tatlong bagay na share niya. Get others have the glory, and then be more patient with others, and lastly, be the first to reach out. Talagang siguro yung mga makukuha natin na dito, no, get others have the glory, na nabigay nga na example ni Father na minsan talagang merong tao na yun yung mapapil, laging may tawag to, life the party. So parang minsan meron ding nag-uudyok sa atin na parang gusto ko maging parang gusto ko maging katulad niya. So, pero it is a reminder for us na gusto nating maging to achieve this greater happiness, sabi nga ni Father, is sige, hayaan mo lang sila, let others shine sa mga ganung pagkakataon. Kaya parehas din yan sa social media. Diba? The more likes, the more hearts that you have, so mas sikat, mas more subscriber. Yan. And then, yun sa be more patient with others, mahirap to, sabi nga kanina ni Ate Jella, pass daw minsan. Parang hirap yata na maging pasensyoso minsan. Pero, we are invited to be patient, especially sa mga tao na talagang mahirap intindihin paminsan-minsan. And siguro, isa rin yun sa bagay na iniimbitahan din tayo ng Diyos to embrace our cross. Diba? Kung yung tao yun, yung cross natin. Kaya it will allow us to develop this patience. And then yung last naman, be the first to reach out. I think it will take a lot of humility on my part, no, or on our part to reach out, especially dun sa mga tao na talagang medyo hindi natin kapalay-kayang loob, medyo nakasmaan natin ang loob, talagang napakahirap. Pero ganun talaga, no? Kung sumusunod tayo kay Kristo, gusto natin maging disciples of Jesus, then we must die to ourselves, take up our cross and follow Him. Yun yung marirelate natin dito sa reflection ni Father para tayo ay maging mas lalong masaya. Di ba, Kuya Mark? Yes, no. Ako naman ang pinaka nakuha ko talaga sa talk ni Father, no. Kung isa-summarize ko yung tatlong punto ni Father, to achieve greater happiness, yung let others having glory or have the glory, being more patient with others, and being the first to reach out. It's more other-centric, not self-centered. No? Kung gusto nating maging mas maligaya, huwag tayong palaging sarili. No? Parang yun yung talagang core point, no, na nakuha ko dun sa sharing ni Father Eric ngayong gabi, no, na wag puro sarili ang isipin din natin na ang ibang tao. Correct. Para magawa natin yung tama yung sinabi mo. At talaga siguro ang kailangan gawin natin yung self-empty. Yun yung natin, na isa sa mga kaya natin gawin para magawa natin yan. Kasi kung hindi natin gagawin yun, hindi tayo magiging man for others. No? Diba? Maraming salamat, partner, sa iyong reflection, no, na bigay natin yung pulot natin, no, yung lessons na nakuha natin sa reflection ni Father. So may tanong ka ba, partner? Para kay siguro yung tanong mo kanina, baka pwede mo itanong kay Father. Siguro bago maganda na bago natin itanong yung tanong na yon, no, kasi magandang tanong. Tawagin na siguro natin muna yung ating isa pang guest, to, para baka meron din siyang magandang insight and input din tungkol sa naging sharing ni Father Eric. So tawagin natin muli si Tita Betty. Talagang nagdo-note si Tita, talagang makikita mo yung kanyang pencil and paper. Oo nga. Excited na ako sa teacher talaga si Tita. Magandang gabi po. Good Thank you, evening, Father Tita. Eric. At sa lahat po ng kasama po natin ngayon.
Actually, parang na-research ni Father yung aking experience today. Kasi, ah yung, yung kanyang sharing po about yung 3 steps how to achieve greater happiness. Parang lahat pumasok sa isip ko ngayon while nakikinig kay Father. Kasi I have this experience ngayong hapon sa bunso ko kasi every Sunday po, dito na po kasi kami sa Naik, Cavite. So from Parañaque, lumipat na po kami sa Naik. So it will take 2 hours papunta sa Parañaque. Ang bunso ko po nagsiserve as altar server sa Mary Immaculate Parish ng Parañaque. So every Sunday, gusto niya lagi siyang nandoon. At pinapayagan naman po namin and din natuto na siyang magbiyahe. Pero just last week, 2 weeks ago, parang yun nga, nagkaroon ng parang hindi magandang ano na. Merong isang close relative ako na hindi naging maganda ang aming communication because sa mga tao na nasa paligid. So nasaktan ako na doon siya natutulog yung aking anak. So sabi niya kanina, nakaimpake na siya, ang kanyang, yung sutana niya nasa loob na ng bag niya. Tapos sabi niya, Mama, alis na ako ng 12 para hindi ako gabihin. Grade 8 po siya dito sa Naik. Pero every Sunday, andun po siya sa Mary Immaculate. Sabi ko sa kanya, alam mo ba anak, na hanggang ngayon masakit ang kalooban ko kasi sa ginawa ng mga ibang tao sa atin na nagka, may ibang sinabi na hindi totoo na kaya medyo nagtampo sa atin yung isa nating auntie. So sabi niya, ay mama, ayoko naman. Gusto ko siyang makatabi doon ako matutulog kasi siya pong nagpalaki doon nung pag umuwi ng summer, doon po yan umuwi. Gusto ko siyang makatabi, mama, uuwi na siya sa ano, Blaze, wag kang ano, sundin mo ako, akong mama mo, ganun. So, ang lakas ng iyak po niya, ang lakas ng iyak niya. Tapos sabi niya, mama, bakit naman ganun? Sabi ko, hanggat hindi ko sinasabi na pupunta ka, hindi ka pupunta. So, parang nakonsensya ako kasi the purpose of yung pagpunta niya doon ay pangalawa lang naman, secondary lang yung pagpunta niya sa bahay ng auntie ko, ng mga pamangkin ko. Pero ang first, ang kanya talagang ano ay to serve. Yan ang laging nasa listahan niya na mama, lagi akong pupunta doon. Pinapalipat ko na nga po dito sa Naik. Ayaw niya talaga kasi doon siya nasanay. So parang doon sa mga sinabi po ni Father kanina na number 1, let others have the glory. O nga naman, bakit ko sila isipin? Yun ang happiness nila eh. Bakit nga ba kami maapektuhan na pati relationship ko sa anak ko kanina, nakita ko yung hagulgul niya, nakita ko yung kanyang lungkot. Tapos, to the point na hindi na siya nakapag-serve, na dapat hindi na siya nakapunta, pero 9 o'clock pang serve niya bukas. Kaya sabi niya, Mama, sige, bukas na lang ako ng 9 o'clock, ng 6 o'clock bibiyahe para 9:30 ako mag-serve doon. So, naisip ko ngayon, bakit nga ba kami magpapaapekto sa ginagawa nila na parang kami lang ang lugi. Ganon. And then, sabi ni Father din kanina, be more patient with others. Dapat maging pasensyoso pala. Although pasensyosa naman ako, pero minsan na, na, na parang iba ang naiisip ko na yung pride na bakit ito isasantabi ko, bakit sila, parang ang nangyayari, silang kinoconsider ko, tapos kinoconsider ko yung feelings ko na masasaktan ako na dapat pala, pagpasensyahan ko na sila, ganun sila eh. Wala na akong magagawa dahil ganun sila pinalaki, wala akong magagawa dahil ganun ang environment nila. Then, be more patient. And then, sabi nga ni Father kanina, the last one, be the first one to reach out. Inisip ko tuloy ngayon na, kasi dati sabi ko sa anak ko, alam mo ba ito ang dahilan kung bakit ayaw mo na kitang umalis ngayon kasi parang nasasaktan
ako sa ginawa nila sa atin na wala naman tayong ginawa, bakit ganun-ganon. Parang ang daming realization. Una, dapat pala hindi ko shinare sa aking anak. Dapat pala hindi ko siya pinipigilan. Dapat pala hindi ko ini-expose siya sa ganung klaseng iniisip ko na baka magkaroon din siya ng ganung attitude o ganung feelings doon sa tao na gusto niyang kasama before umuwi ng probinsya. Ang daming realization, Father. Ang daming pumasok sa isip ko na dapat pala hindi ako ganun. Ang happiness na nabanggit niyo po ay ang aking happiness more on parang sa sarili ko lang eh. Ngayon, parang nare-realize ko na tama. I have to reach out to them. I need to be patient. And then, hayaan sila. Di ko sila mababago. Siguro dahil ganun na sila, ganun ang environment, ganun ang kanilang pananaw na hindi ko sila kayang baguhin sa isang iglap. So, I think every Sunday, every time na magpapaalam ang anak ko, magiging na ako na, sige, kahit anong pang nangyari, mag-reach out ka rin sa kanila, makipag-usap sa kanila, magstay ka sa kanila, and then, maging masaya ka sa ginagawa mo. Kasi sobrang saya siya pag nagsiserve. Yung kuya po niya na animator din po, nakasakasama ko doon sa Antipolo pag hindi naging busy na rin po kasi nag-graduate siya noong September. Tapos nagre-review po siya ng LET. Siyang kasakasama niya pag pumupunta siya ng simbahan. Na minsan nga pag na-meet namin si Father Pio ng MIP, pagkakita niya kay Brick, sabi niya, baka gusto mo maging seminaryo. Yan po yung animator ng Arcadio dati. So, yun ang happiness ko na once na may nakikita sa kanila, nakikita nila yung humility, yung mga kababaang loob nila na nakikita ng ibang tao sa kanila. And part of ng kanilang pagiging ganyan, yung experience nila sa YMC. Yung naging impact sa kanila ng YMC, kung bakit ganun ang pagkahubog. Last week nga po nagpa-interview siya sa isang private school. Sabi, tapos tinawagan ako ng principal na, ma'am, ang anak mo, nakita ko yung humility niya, nakita ko yung kanyang pag-uugali na very low profile siya, ma'am. Tanggap na siya. Kaya lang nagre-review pa nga siya. So, pag nakikita ko ng anak ko, it's because of YMC. And of course, yung pagpapalaki din namin sa kanya na laging may mga paalala. So, yung ni Father ngayon, thank you very much po, Father Eric, for enlightening me. Maraming, at saka kasi ang tagal ko pong nawala sa YMC. And then, natuwa din ako kay Ma'am Sara kasi every time na mag-share, kay Tita Sara, every time na mag-share ako, pinapakinggan niya. Tapos sabi niya, last week nag-share ako sa kanya na, Tita Sara, meron pong ganitong bata na sobrang kulit na isang section. O sige, natin sa mag-recollection sila. So nagpaalam ko sa principal ko kung pwedeng mag-recollection. So pumayag naman. So sa April 9, ang grade 11 namin ay may recollection sa school. Then susunod na po ang grade 12. Kaya lang hindi pa namin ma-finalize ang grade 12 kasi nasa deployment po sila sa immersion. So, unti-unti, siguro babalik ako sa YMs. Hindi naman babalik kasi andito naman po lagi yan sa akin. Pero yung time ko po na nawala nung panahon na naging busy po ako sa senior high school. So, maraming salamat sa invitation ni Ma'am Sara. Maraming kasi pag message niya kanina, Betty, alis ka ba sa bahay? Hindi po ma'am, naghahanda po ako para sa COT ko. O sige, ganito.
may 6:30 na ganito. O sige po ma'am. So, without any hesitation, mararamdaman mo yung, kasi pwede akong sabihin na aalis ako kasi dumating yung mga anak ko, weekly sila umuwi. Pwede kong sabihin na, ma'am, darating sila eh. So, andun yung feelings pa rin na pag YMC ka talaga, welcome sa'yo kung ano man ang ipagawa sa'yo o i-request sa'yo. Yun nga po, ang last kong ano sa YMC, yung nag-family rosary kami, yung nasa Paranaque pa po kami. Pero sa vigil, hindi pa po ako nakabalik ulit. Sana po makabalik din ako sa vigil. And then, yung anak ko, pray ko po, yung bunso ko na, sabi ko, ewan ko po ba, kanina nung after siya umiyak, sabi ko, gusto mo mag-transfer ng Arcadio para makapag-YMC ka. Kasi dito sa nilipatan niya, wala pong YMC. Although national school, gusto mong pumunta ng Arcadio, sabi ko, para mag-YMC ka, grade 8 pa lang siya. And then sasama tayo sa vigil. Kaya lang namumugto pang mata niya kanina. Kaya hindi siya nakasagot pa. Pero I'm praying po na sana matuloy-tuloy. Kasi lagi niya sinasabi, Mama, mag-ano ako. Sa mga t-shirt niya, call to serve ang nakalagay. Tapos yung sutana na black and white. Lagi niyan, Mama, nakaplansya na ba yun pag sa Saturday? Hindi niya kakalimutan. Lagi niyang sinasabi yun. Sana nga, tulungan niyo rin pa ako mag-pray na matuloy. Magtuloy-tuloy po siya. Dahil lagi ko siyang napapansin, ang kachat niya lagi, yung pamangkin ko na nasa seminaryo sa Borongan. Tinuturuan siya kung ano yung mga pwedeng ano sa kanya dahil yung college na si Blaze naman ay senior, grade 8 pa lang. Tinuturuan siya kung paano magiging madali sa kanya. Na pagdating daw niya ng college, hindi na siya kukuha ng mga courses o mga ano na magpapatagal. Nasa senior high school pa lang, meron na siya dapat. Natutuwa din po ako. Thank you po, Tita, for sharing that, no? Talagang sariwa po talaga yung experience nyo, and it's a reminder po. Maganda rin po yun yung reflection po ni Father sa inyo Opo. po na na naka-reflect din po kayo sa nangyari po sa buhay nyo, lalong-lalo na kanina. And we hope and pray na matuloy po yung anak nyo kung ano man ang will ni Lord para sa kanya. Ito, ma-share ko lang po, no? Meron po siyang cousin sa Borongan Diocese na Yes seminarista. po. May Opo. mga classmates din po ko before na pari na ngayon. At yung isa, I think, nasa formator ng seminary. Shout out ko na rin si Father Kim Camora at saka si Father Giovanni Bandoy. Mga taga-diocese sa Borongan. Yeah. Kuya Mark, ano bang may question ka ba? Ayan, napaka ganda ng naging sharing ni Tita. Akma-akma dun sa naging sharing din, no? Talagang sabi nga ni Kuya Dindo, it's really meant, well, di ba tutuloy, no? It's really meant na naandito si Tita, no? Siya yung naging guest natin na dahil relate pala sa kanyang experience sa kanyang anak. Yes. Pero mabasa ko na lang din yung comment ni Kuya Dindo Gregorio. Tita, it is really meant to happen for us to realize the essence of patience and humility, humbling ourselves while patiently waiting for the realization of what is the reason behind those incidents. No? Napakaganda ng kanyang comment. Ayan, nandiyan ba si Father Eric? Ayan, nandiyan. Pero i-shoutout na rin, no? Kasi nabasa mo na yung comment. Shoutout ko na rin si Tita Sara na nag-invite kay Tita Betty. Ayan, nanonood siya. Yes. Shoutout. Tsaka belated happy birthday ata kay Tita Ay, Sara. opo, birthday po niya last week. Yan. Tita, no, belated happy birthday. Sige. Yan. Daghan man ang ganood sa atin karong gabi kay gwapo man ang ating guest na. Oo, may nagsabi nga dito, Father, mga fans mo from CDO. May nagpapa-shoutout pa nga eh. Dami nagpapa-shoutout. Shoutout sa mga taga CDO na dito po yung gwapong-gwapo na in charge sa inyo po na pa. Ayan, walang katulad, no? Ang dami nagpapa-shoutout. Mads Rems from CDO
Siyempre, nandiyan si Tita Remy. Ah, Um, ayan, si Father Januarius. Good evening, mga friends. Tsaka si Rai Bernays. Sige. Kuya Mark, may tanong ka ba sa Ayan. Tita Betty or kay Father Eric sa ating reflection ngayong gabing ito? Ayan. Siguro yung aking question, kasi ang talk ni Father is about how to achieve greater happiness. No? Paano tayo makaka-achieve ng mas maligayang buhay. No? Siyempre, lahat naman tayo, sino bang ayaw ng mas maligayang buhay? No? Lahat naman siguro tayo sa mundong ito, yun ang gusto, na maging mas masaya tayo, mas maging maligaya, mas maayos yung mga buhay natin. At binigyan tayo ni Father ng mga tips, no? If I may use the term tips, kung paano natin ma-achieve yun. No? Let others have the glory, be more patient with others, and be the first to reach out. Pero Father, sa tingin ko, baka meron pang mas practical step doon. Ano ba yung pinakaunang step? Kasi medyo mahihirap pa itong mga steps na ito, no? Yung hahayaan mo yung iba na kunin, for example, meron kang ginawa, tapos kukunin lang niya yung credit dun sa ginawa mo. Paano mo yun hahayaan? Yung maging patient, napakahirap maging pasensyoso, lalo na kung kagigil-gigil yung tao, no? Na bibigyan mo ng pasensya. At paano ba mag-reach out sa ibang tao, no? Lalo na kung sila naman yung nakagawa ng mali, pakayabang pa, no? Sobrang prideful pa na, hindi ako magso-sorry sa iyo. Hindi ako magre-reach out sa iyo. So, paano ba? Ano ba siguro first practical way for us to do these steps of yours? Thank you for that wonderful question. Ayan. Galing po kay kay Ate Jelay talaga. Sabi niya, tanungin mo ng bonggang-bongga si Father Eric. Ayan. Dahil dyan, hindi ko natatanggapin yung next invitation. Ikaw pala, Ate Jelly, nagtatanong ha. Hindi, ganito. Finding happiness in other people, in the achievement in this world, is really a temporary thing. Yun ang iiwasan natin, na I must look for happiness outside me. Dahil we can only find happiness in the Lord. And where can we find the Lord? Inside us. So kung we have that first step of realization that the Lord is already in me, I am loved, I am filled with God's love, and I recognize that love, I am aware of that, I can feel it, I can feel His presence. So ikaw mismo, puno ka na eh. Kumbaga, hindi na ako maghahanap actually ng happiness ko sa ibang tao. Itong, itong ibinibigay ng Diyos sa paligid natin, our relationship with other people, is, kumbaga, ano na ito, dagdag na nga sa atin. Achieving greater na ito. Kumbaga, kung mag-i-start dapat talaga sa ating sarili. That I am already fulfilled, I am happy by myself, I am contented with the things that I have. So you won't be affected much, even though they will be happier na nasisiraan ka. Kasi in you yourself is, I'm I'm already complete. Kahit nasiraan niyo ako, kahit nasabihan niyo ako ng masasamang bagay, I will not be easily affected. Of course, tao tayo, nasasaktan tayo. I'm not saying happiness is being free from suffering. Happiness is being free of pain. No, we cannot do that. That's impossible to happen. I'm not saying completely that we have achieved happiness. We can never be sad. We can never feel pain. We can never suffer again. No. What I'm saying is that amidst the pain, amidst the suffering, I can still be happy.
Kasi madaling makahanap ng happiness kapag ka madaling bagay lang. Lalo kung gusto mo yung bagay na yon. For example, masaya akong nagdadasal. I find happiness when I'm praying. But am I still happy if there are a lot of distractions in my prayer? I am happy kapag air condition yung simbahan. Pero happy pa rin ba ako kapag ka ang simbahan ay walang luhuran? Will I still kneel? Yung bang pagka mahirap na yung situation, can I still find happiness? And if we can find happiness even in the most difficult situations, that is greater happiness. So, ang tanong ni Kuya Mark, first step, ano ba yung bago marating yung mga bagay na yon? What is the initial step really that was hidden in all these things? Is that I am happy already because I know that I am loved by the Lord. I'm already complete. I'm already forgiven. I'm happy even if I am by myself because I have the Lord. Pero mas magiging masaya tayo kapag pumasok na yung pagtulong sa kapwa, pag-intindi sa ating kapwa-tao, pagtanggap ng kamalian ng ibang tao. Dahil tayo rin naman ay nagkakamali, tayo rin naman ay pinagpapasensyahan ng Diyos. At tayo ay patuloy na inaabot ng Diyos para maging malapit sa Kanya. Ayun, tama. I couldn't agree more kay Father Eric. No, at related din yung sagot ni yung sharing kanina ni Tita Betty with regards to changing perspective, pagbabago ng pananaw, kung bakit ba umaalis yung kanyang anak, no? Hindi lang naman yung stay dun sa kanilang tita, no, sa kanilang auntie, yung primary objective ng kanyang anak, pero para mag-serve, no? And once she started shifting her perspective, her stance, no, yung kanyang pananaw dito sa sitwasyong ito, nagbago yung paraan ng pakikitungo din niya, no? Shifting in perspective. Ma-share ko lang din, no? So I am a teacher of personal development in senior high school. So, ang lagi ko sinasabi sa mga estudyante ko, in order for you to develop yourself, kaya nga personal development, so akala kasi ng mga estudyante, i-develop ko ang sarili ko, iintindihin ko ang sarili ko. But according to the Department of Education, ang description kasi ng personal development is not just about the self. After mong maintindihan yung sarili mo, kailangan ma-extend mo yun sa ibang tao. Hindi natatapos sa pag-intindi sa sarili ang personal development. Oo, naiintindihan mo nga yung sarili mo, pero grabe ka naman makapag-judge ng ibang tao. Walang personal development doon. Grabe ka makapanglait ng ibang tao. No? Hindi ka naman mapagbigay. So, tumutuloy ang personal development if we become compassionate with other people. Kasi mas naiintindihan na natin sila, gawa ng naiintindihan kasi rin natin yung ating mga sarili. Yan, no? So, may mga magagandang comment dito bago ko ibalik kay Kuya Raymond, no? So sabi ni Kuya Dindo Gregorio, my MC was not meant to tickle our fantasy for luxurious life. Rather, it is established to mold and implant the basic virtues of faith, hope, love, obedience, patience, and with the discipline as the pillar of our service as a YMC member, no? Sabi ni Kuya Kian, I would say that finding great happiness is living virtuously, no? Virtuously and pursuing spiritual growth through faith and self-realization. One discovers inner peace and fulfillment. At tinuloy ni Kuya Dindo Gregorio, tama po yon, yung naging conditional na ang happiness. Happy ba tayo dahil nagmamatch ang expectation versus reality, or is it happier if natupad ang gusto na inaasahan natin na gusto ni Lord, or happiest moment if we spread that happiness with others? Okay. Kuya Raymond, Kuya Cam. Yun, grabe. Thank you. Siguro may quiz tayo after this. No? So, please get one 4 sheet of paper.
because of the Yan. share of joke lang. No. So, yun sinabi ni Father Eric, ito alam ni Father Eric to. Kasi yung what Father Eric would like to point out is that to transcend beyond us, of the things of our human experiences, for us to achieve that greater happiness. Okay? Kayong nabanggit niya kanina yung 3 P, position, possessions, and persons. No? Alam naman natin na yung iba sa atin ay masaya sa mga ganyan. But over and above, so temporal siya, pero how would you transcend to a much greater happiness na kaya mo na on the spiritual sense naman on the other side. So yun yung pinupunto ni Father Eric. Sinasabi nga namin sa YMC lagi na hindi ka gagraduate, hindi, di ba? Diba? Yung lagi, nag-break kayo ng girlfriend mo, hindi. Nasunog ang bahay nyo, hindi. Di ba, Father? Yung happy. Alam na alam yan ni Father. Anyway, yan, sige. Kuya Mark, basahin pa natin, meron pang isa na comment, no? Look deeper within, and then you will find happiness itself. Ito naman, introspection, yung pinabanggit ni Kuya Kian Layagi. Okay? Yes. Sige. Ayan. Kaya nga dun sa bago nating hierarchy of needs ni Abraham Maslow. So, ang original hierarchy of needs kasi ang pinakatuktok self-realization. Ma-realize yung sarili. No? But after, may mga bago kasing lumabas na hierarchy of needs na may mas mataas pa sa self-realization. Nabanggit kanina, self-transcendence. No? Mas higitan pa yung realization sa sarili. No? So, we were mentioning about reaching out to others. No? So dumadami na nga, no? So this is one way of us to reach out to others. Dumadami na yung mga connected and reconnected sa ating YMC community, gayon din sa ating MMHC family. At patuloy tayong magko-connect sa bawat isa sa pamamagitan ng mga platforms gaya nitong tagpuan, the YMC Alumni SR Night tuwing Sabado ng gabi. Saan pa nga ba tayo pwedeng mag-connect? Panoorin natin ito.
Another inspiring episode na naman ang ating napanood tonight at siguradong natuto na bless at napangiti kayo ng ating kwentuhan mga katagpuan. Thank you so much sa walang sawang pagsama ninyo sa amin tuwing Sabado ng gabi. Tuloy ang misyon sapagkat tayo ay YMC. Buhay ang nagpapatuloy. Ayan. So bago tayo tuluyang mag-end, humingi lang muna tayo ng key takeaways siguro no mula sa ating sige. mga guests for tonight. Simulan natin kay Tita Betty. Nakamute po kayo, Tita. Isa sa mga natutunan ko ngayon ay yung nangyari nga po kanina sa ano ko na, sa anak ko na. Yun palang happiness niya. Kasi kung tutusin, pwede siyang gumawa ng ibang maglalaro ng ML, maglalaro ng ganito, hindi siya magsisave para sa pamasahe niya. Yun palang genuine happiness niya, yung mag-serve. At pumunta sa 2 hours na biyahe, papunta, 2 hours pabalik. Tapos, minsan, anong oras na siya umuwi. Pero hindi mo makikita sa kanya yung pagod. Na minsan na ako nagagalit, may klase ka pa bukas, gano'n, gano'n. Minsan sasabihin niya sa akin na, Mama, alam mo ba, naka-4 na serve ako. Mama, alam niyo ba, kahit nung Christmas Day po, 24, umuwi po siya 1:00 ng gabi. Dinaanan lang siya ng kuya niya kasi 11 o'clock na mass ay inatinan niya doon sa MIT. So, yun pala, yun ang nakita ko na hindi material things ang happiness niya, kundi yung mag-serve. Ang dami niyang naisa-sacrifice na mga pwede niyang gawin bilang teenager, pwede niyang gawin bilang nagbibinata, pero isinasantabi niya lahat yon para lang makapag-serve. So yun po ang aking, para sa anak ko, yung nakita ko na natutunan ko ngayong araw. And of course, yung aking understanding na dapat hindi ako yung maging way na hindi siya makapunta, na hindi niya magawa yung gusto niya. Na yun talaga ang true meaning ng happiness para sa kanya. Yun. Ayan, maraming salamat po, Tita Betty. First time niyo po bang mag-guest? Ayan. Hindi po. Pangalawa na po. Second time. Ayan, maraming salamat po muli sa pag-guest dito sa ating YMC Alumni SR Night, no, sa ating tagpuan. Ayan. Sa akin naman, ang aking key takeaway for tonight ay again, no, so happiness should start within. Dapat magsimula ang kaligayahan sa pag-intindi na mahal tayo ng Diyos. And then to achieve greater happiness, no, gaya ng sinabi ni Father, we also help other people. No? We reach out to them, we become patient with others, and we let others have the glory. Ikaw naman, Kuya Ka. Ayun, basta sa atin, no, as much as possible, we need to connect to the Lord so that we will experience true happiness. Ayan. Bago natin tawagin si Father Eric for his final words and his final blessing sa lahat ng nanood at sumubaybay sa atin ngayong gabi. Maraming salamat po ulit. Napakarami ng nanood. I think umabot tayo ng 40 plus ngayong gabi. No? So napakadami ng ating viewers. Maraming 400,000 viewers. Thank you so much. Maraming salamat po sa inyong lahat. Of course, across pa rin yun. No? So meron pang mga iba na hindi man namin nakita sa ibang mga pages. Maraming salamat po. Siyempre, binabati rin natin yung mga nagdiriwang ng kanilang kaarawan ngayong buwan ng Pebrero. Napanood natin yun dun sa isang patalastas natin kanina. Ayan. Ipinapaalala lang din po pala namin na bawal pong, hindi man bawal, no? Pero wag po sana tayong discourage po namin ang pagsisend ng stars sa ating programa, sa ating Facebook page dahil hindi po namin siya namomonetize, no? Hindi ko alam kung tama ba yung aking term, no? Hindi po namin siya
na monetize. No? So, hindi po dumarating sa amin pa dahil parang hindi po ata kami pa registered yan, sa BIR. Yan, hindi ko alam kung tama. Parang gano'n. Ano? So, kung magbibigay po kayo ng tulong sa amin ng financial assistance, ayan, so gumagapang po sa baba ng inyong screen no, yung inyong pwedeng matulungang community. And for this month, nandyan po ang ating novitiate community na pwede ninyong pag-extendan ng tulong. No, kung kayo po ay na-bless sa episode na inyong pinapanood or napapanood, kung kayo man ay live na nanonood or team replay, gandang gabi po sa mga team replay natin dyan, pwede pa rin po kayo mag-send doon sa number na nakikita ninyo sa inyong screen. No? So on behalf of course of the community, maraming salamat po sa inyong mga isesend. Yan, sige, tawagin na natin si Father Eric para sa kanyang final words and final blessing. Before I be giving my final words and final blessing, I just would like to thank each and every one of you. Maraming salamat po sa inyong pag-attend ngayong gabing ito, lalong higit ang ating mga kapatid mula dito sa CDO. Salamat kaayo kaninyo tanan for being here, and they're always here kapag kami YMC Alumni SR Night po tayo every Saturday. Ang mga taga CDO, they are very much supportive. Malakas ang YMC natin dito, and we thank the Lord because we have been blessed at nakarating ang YMC dito sa Mindanao. Thank you so much, YMC Mindanao. Kita-kita tayo for our next activities. And of course, we would like to also extend our gratitude and thanks sa lahat po ng YMC members natin across the country and across the whole world, no, na nanonood po ngayon. At thank you so much for all your support and your prayers for our mission and for each and every one. For some final words that I would like to share to you is this. Remember that Lenten season can be a season of repentance, of asking for forgiveness, but this is not a season of sadness. Hindi ito season na dapat malungkot tayong lahat. Alam nyo, dito sa ating bansa, ang Lenten season, tagtuyot eh. Mainit, hindi, alam nyo yung mga halaman natin natutuyo, nagiging brown. Pero sa ibang countries, Lenten season is springtime, tagsibol. So kapag ka nag-Lenten season tayo sa ibang bansa, masaya yung feeling nila doon eh. Vibrant, colorful. Yun ang gustong sabihin sa atin ng Diyos. Have more life this Lenten season. It doesn't mean na kapag ka nag-fasting ka, malungkot ang mukha mo. Diba sabi niya sa gospel, wash your face. Look happy that you are doing these things. When you give alms, do not let your left hand know what your right hand is doing. What does it mean? Hindi masama ang loob mo. Masaya kang nagbibigay. When you pray, go to your inner room. What does it mean? Inner room is not the kwarto talaga. What does it mean? Go to your inner self. And there you can find real happiness. Yun ang gusto ng Diyos. Hindi yung malungkot tayo ngayong Kwaresma. Mas maganda yun na tayo nagsisisi sa ating makasalanan. Malungkot tayo sa ating makasalanan. But it doesn't stop there. The real goal of this Lenten season is for us to be happy. Greater happiness. And we can only achieve that through the help of the Lord. There's no other way. Kapag nakita natin ng Panginoon sa ating puso, madali natin makikita ang Panginoon sa puso ng ibang tao. At kapag nakita natin ng Diyos sa ibang tao, He would say, I can let others have the glory. I can be more patient to them. I can easily reach out to them because I can see the Lord in their own lives, in their own hearts. I will now give the final blessing. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you, the Father, and the Son,
and the Holy Spirit. Amen. Amen. Go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God. Thanks be to God. Salamat kaayo, Father Eric. Salamat Salamat kaayo sa po. tanan na nanood sa atin karong gabi, no? Sa mga, lalo na sa mga hakot ni Father Eric mula sa Mindanao chapter. Salamat kaayo, no? Sana makabisita ako pag nag-uli ako sa Bukidnon sa Holy Week, no? Uy, makita-kita. Mm. Tuwing Sabado ng alas 7 ng gabi, palagi tayong magtatagpo dito sa paborito ninyong online tambayan, ang nag-iisa nating tagpuan. Dahil kapag kasama kayo, kasama si Jesus at si Maria, lahat tayo ay tiyak patungo sa kabanalan. Lahat tayo ay patuloy na tutugon at tumutugon sa misyon dahil once a YMC, Always. always Always. a YMC. A YMC. Good night, everyone. God bless you and Mama Mary loves you. Bye.